네. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. And this time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. At sa oras na ito, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kami po ay nagtipon ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. This time, please be with us and guide us. Sa oras na ito, pakiusap, samahan niyo po kami at patnubayan. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Higit nawa kami magkaroon ng kapangyarihan at ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendant. Pakiusap, ipahintulot niyo po ang iyong biyaya sa lahat po ng mga nakadalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 2. Buksan po natin sa ating Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 2. Chapter 2, verse 11. Chapter 2, verse 11 po. 2 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang 13. 11 po hanggang 13. 2 Timothy chapter 2, 11 hanggang 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tapat ang salita, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. We are learning 2 Timothy on Sunday. Tayo po'y nag-aaral ng ikalawang Timoteo kada linggo. Yes, as we learn, 2 Timothy was written by Apostle Paul. Gaya ng ating natutunan, ang ikalawang Timoteo ay isinulat po ni Apostol Pablo. Especially it was written when his death was very near. Ito po ay naisulat nung papalapit na po ang kanyang kamatayan. That's why 2 Timothy is like the last word of Apostle Paul. Kayong ikalawang Timoteo, ito po ay tulad ng mga huling habilin ni Apostol Pablo. He wanted to teach Timothy through this 2 Timothy. Nais niya pong turuan si Timoteo sa pamamagitan po ng sulat sa ikalawang Timoteo. Yes, that's why it's the word that he really want to say. Kaya ito po yung mga salitang talagang nais niya pong sabihin before his death. Bago ang kanyang kamatayan. That's why we can know his heart through 2 Timothy. Kaya malalaman po natin ang kanyang puso sa pamamagitan ng ikalawang Timoteo. That's why our side, we can also learn the great lesson. Kaya sa ating panig, matututo din po tayo ng malaking aral. So here, what we read, chapter 2, 11 hanggang 13, he expressed his realization about God before his death. Dito po, magmula sa verse 11 hanggang 13, ito po yung kanyang realization po, yung
sa Diyos po bago yung kanyang kamatayan. But especially this paragraph is like complete like it's like a poem. Higit sa lahat, yung mga talatang ito po ay tulad po ng isang tula. Yeah, poem. You know poem. Alam niyo po ba yung tula? Yeah. So we see right. It has a complete. It has the structure complete symmetry structure. Kaya makikita po natin dito na meron pong symmetric structure. Symmetry, you know. Verse 11, right? If we die with him, we shall also live with him. Sa verse 11, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Verse 12, if we endure, we shall also reign with him. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. If we deny him, he also will deny us. Kung ating ikakaila siya, ikakaila niya rin tayo. Verse 13, if we are faithful, he remains faithful. Verse 13, kung tayo hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Tama? Yeah, same structure, right? Magkakatulad po yung structure po, di ba? It's like a poem. Yan po ay tulad ng isang tula. Yeah, so he expressed what he realized before his death. Kaya pinahayag niya po kung ano po yung kanyang naunawaan po bago yung kanyang kamatayan. Especially verse 11, it said, this is a faithful saying. Lalo na sa verse tapat ang salita. Yeah, tapat ang salita, right? Tapat ang salita. Yeah. So today, let's think about faithful saying. This is a faithful saying. Kaya sa araw na ito, pag-isipan po natin yung tapat ang salita. Yeah. At first, there are four kind of symmetries word, right? Dito po, una po meron po ditong apat na magkakapareho po. So first, verse 11, right? If we died with him, we shall also live with him. Dito po, una, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. We need to understand what it means. Kailangan po nating maunawaan kung ano po yung kahulugan nito. We died with Christ. Tayo po'y namatay na kasama ni Kristo. You check 2 Timothy here and let's open Galatians chapter 2. Buksan po natin sa Galatia chapter 2. Galatians chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. It said, right, I have been crucified with Christ. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. We know, right, 2,000 years ago, Jesus was crucified on the cross. Di ba? Si Jesucristo po 2,000 taon na po nakalipas, ipinako siya sa krus. Right? But you're not crucified on the cross, right? Pero kayo po yung kasamang ipinako ni Kristo sa krus. He crucified on the cross instead of us, right? Siya yung ipinako sa krus sa halip na tayo. But before God, it is considered you are also crucified. Pero sa harapan ng Diyos, itinuring po na kayo din po ay ipinako. The Apostle Paul said, I have been crucified with Christ. Kaya sinabi ni Pablo, ako'y pinakong kasama ni Kristo. How is it possible? Paano po ito naging posible? It means we are united. You are united with Christ. Ibig sabihin tayo po'y pinagkaisa kay Kristo. When Jesus died on the cross, we also
died on the cross. Nung si Jesus po ay namatay sa krus, tayo din po ay namatay sa krus. When Jesus is resurrected, we are also resurrected. Nung si Jesus po ay muling binuhay, tayo rin po ay muling binuhay. Yeah. We are united with Christ. Tayo po ay pinagkaisa kay Kristo. 북사모왕 비블리아 로만 chapter 6. Sa Roma chapter 6, Roman chapter 6 verse 5. Roman chapter 6 verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Right? If we have been united together in the likeness of his death. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan. Yeah. So that's why, right? When Jesus crucified, we are also crucified. Kaya nung si Kristo po'y ipinako, tayo din po'y ipinako. Because we are united with Christ. Dahil tayo po'y pinagkaisa kay Kristo. Yeah. We also shall be in the likeness of his resurrection. Ay magkakayon din tayo naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Yeah. So 2 Timothy chapter 2 verse 11. Go back. Balikan po natin yung 2 Timoteo chapter 2 verse 11. If we died with him, we shall also live with him. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. But if we didn't die with him, we shall not live with him, right? Pero kung di tayo mamamatay na kasama niya, hindi rin tayo mabubuhay na kasama niya. Because we died with him, we could live with him. Dahil tayo mamamatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. We could be saved, right? Kaya tayo po'y naligtas, di ba po? But it must continue after salvation. Pero dapat na ito ay magpatuloy pagkatapos ng kaligtasan. After we got the salvation, we have to die continuously. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating patuloy na mamatay. How can you die continuously? Paano tayo mamamatay na patuloy? Apostle Paul said, 1 Corinthians, 북사모왕 비블리아, 1 Corinthians chapter 15. Sa unang Korinto chapter 15. verse 31. Sa 15 po, verse 31. 1 Corinthians 15, verse 31. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay isang katsintiyak ng aking pagmamupuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Apostle Paul said, I die daily. Sinabi po ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Is it possible? He died daily? Posible po bang mamatay siya araw-araw? Can you die daily? Mamamatay ba kayo araw-araw? In the morning, die. Afternoon, arrive. Sa umaga, namatay. Sa tanghali, nabuhay. Of course, it's impossible, right? Siyempre po, imposible po yun. What it means? Ano po yung kahulugan? Even we already got the salvation, we still have a simple nature. Kahit na tayo po ay nagkaroon na ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. We still have a fleshly desire, right? Meron pa rin tayong likas na pagnanasa. Our fleshly desire comes out every day, right? Araw-araw pong lumalabas yung likas nating pagnanasa. That's why I die daily mean I kill my flesh desire, simple nature daily. Ibig sabihin, ako'y namamatay araw-araw, pinapatay po natin yung pagnanasa ng ating laman araw-araw, yung ating likas na pagkamakasalanan. Maybe brothers can understand well. Marahil maunawaan po talaga ito ng mga brothers. Maybe every day, every morning, what do you do?
Kada umaga po, ano yung inyong ginagawa? After get up, Pagkagising, you are doing shaving, right? kayo po ay nag-aahit. Tama po ba? Before you come today, you did the shaving. Bago po ba kayo pumunta ngayong araw, nag-ahit po kayo? Maybe some brother didn't shave. Marahil lang ilang kapatid, brother po, hindi nakapag-ahit. But usually every day we do shaving, right? Pero araw-araw po, nag-aahit po tayo. Yeah. If you did the shaving today, you don't need to do shaving tomorrow. Kung nag-ahit kayo ngayong araw, hindi ba kayo mag-ahit bukas? Ano? Ano po? Brothers, you know. Sa mga right? brothers po, alam niyo po ito. Tomorrow we need again to shaving, right? Bukas, kailangan po natin ulit mag-ahit. Yeah, because our mustache, beard, every day comes out, right? Dahil yung ating balbas po ay araw-araw na lumalabas. Tama ba? Yeah. Today you overcame your sinful nature. Ngayong araw, nadaig mo yung likas mong kasalanan. Yeah, but tomorrow your sinful nature will come out again, right? Pero bukas yung likas mong pagkamakasalanan lalabas ulit. You have to kill your sinful nature every day, right? Kailangan mong patayin ng iyong likas na pagkamakasalanan araw-araw. Yeah. Pastor Paul was just saying, Ganon din po kay Apostol Pablo. yeah, even though he got the salvation, right? He experienced his sinful nature comes out every day. Kahit na pinapatayin niyo po yung kanyang likas na mga pagkamakasalanan ay lumalabas araw-araw. That's why he said, I die daily. Kaya sinasabi niya po, ako'y namamatay araw-araw. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 24. Galatians chapter 5, 24. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yeah. Those who are Christ, they are the saved one. Yung mga nakay Kristo, sila po yung mga ligtas. Yeah, have crucified the flesh with its passions and desire. Ay pinako sa krus ang laman ng masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yeah. We still have our own passion and desire. Meron pa rin po tayong masamang pagnanasa at mga kahalayan. Yeah, every day it comes out, right? Araw-araw po itong lumalabas. That's why every day we have to crucify it. Kaya araw-araw kailangan po natin itong ipako. Yeah, so it is we can do it by denying ourselves. Magagawa po natin ito kapag ating tinanggihan yung sarili natin. Yeah, even though you got saved, right? You still have your own desire, your own thought. Kahit na kayo po ay naligtas na, meron pa rin kayo sariling pagnanais at sariling kaisipan. You still have your stubborn heart, Meron pa rin kayong matigas na puso. right? Tama po ba? You have to crucify it. Kailangan nyo po itong ipako. So Jesus said, Luke chapter 9. Sa Lucas chapter 9, Luke chapter 9, verse 23. chapter 9 verse 23. Luke chapter 9, 23. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yeah. After salvation, we have to follow Jesus, right? Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating sumunod kay Jesucristo. But our flesh doesn't want to follow Jesus. Pero yung ating laman po ayaw sumunod kay Jesus. Our flesh still want to follow our own desire, right? Yung ating laman gusto pa ring sundin yung ating likas na pagnanais. That's why to follow Jesus,
what's the first requirement? Kaya upang makasunod kay Jesus, ano po yung unang kinakailangan? Let him deny himself, right? Tanggihan niya ang kanyang sarili. Yeah, we have to deny ourselves. Kailangan nating tanggihan ang ating sarili. Yeah. So we have to try to forsake our own thought, our own will. Kaya kailangan nating subukan tanggihan yung ating sariling kalooban at pagnanais. Yeah, that's the denying ourselves. Yan po yung pagtanggi sa ating sarili. So that's the way we die daily. Yan po yung paraan upang tayo'y mamatay araw-araw. Yeah. So when we die daily, we can live with Christ in our Christian life. Kaya kung tayo po ay namamatay araw-araw, magagawa nating mabuhay kasama ni Kristo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yeah. And also, we need to live according to the Holy Spirit. Yeah, then we can live with Christ. At kailangan nating mamuhay nakasama ng Espiritu Santo, nang sa gayon magagawa nating mabuhay kasama ni Kristo. Galatians chapter 5. Chapter 5, verse 16. Chapter 5, verse 16. 16 and 17. 16 and 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Yes, verse 16 says, walk in the Spirit. Sinabi sa verse 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu. You shall fulfill the lust of the flesh. Huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. When you walk in the Spirit, you can kill your fleshly desire. Kapag lumakad kayo ayon sa Espiritu, mapapatay ninyo ang inyong pagnanasa ng laman. But to walk in the Spirit, your spirit needed to be you need to be filled with the Spirit. Ngunit upang makalakad ayon sa Espiritu, ang inyong Espiritu ay kailangang mapuspos ng Espiritu. To be filled with the Spirit, you need to get enough nourishment from the church. Kaya upang mapuspos ng Espiritu, kailangan nating sapat na matustusan ng church. So Sunday sermon is the time you can get the nourishment. Kaya yung oras ng Sunday sermon po, yan po yung oras kung saan matutustusan tayo. Through the Word of God, right? You can get the nourishment. Kaya sa magitan po ng salita ng Diyos, matutustusan po tayo. Then you can be filled with the Spirit. Kung gayon, mapupuspos tayo ng Espiritu Santo. And also you need to have enough fellowship with the brothers and sisters. At kailangan yung magkaroon ng sapat na fellowship sa mga brothers and sisters. Then you can get the nourishment. Kung gayon, kayo po ay matutustusan. Then you can be filled with the Spirit. Kung gayon, kayo po ay mapupuspos ng Espiritu. Then automatically you can walk in the Spirit. At automatic po, kayo po ay mapupuspos ng Espiritu. Then you can overcome your flesh desire. Kung gayon, mapagtatagumpayan ninyo ang inyong pagnanasa ng laman. And also to overcome our flesh desire, we need to suffer affliction. At upang mapagtagumpayan yung pagnanasa ng ating laman, kailangan nating magdusa ng mga kahirapan. Buksan mo ang Biblia, 1 Peter chapter 4. Unang Pedro po, chapter 4. 1 Peter chapter 4, verse 1 and verse 2. 1 Peter chapter 4, verse 1 and verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Verse 1 said, right?
For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, Sinabi sa verse 1, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. verse 2, he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of man, but for the will of God. Sa verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. When we suffer oppression, we cease the sin. Kaya kapag tayo ay nagdusa ng kahirapan, tayo po'y tapos na sa kasalanan. Usually, we can commit sin when we don't have any problem. Sa kadalasan po, nakakagawa tayo ng kasalanan kapag wala tayong anumang problema. Or usually we commit sin, we have a lot of time. O kadalasan, nakakagawa tayo ng kasalanan kapag mayroon tayong maraming oras. We know where the example of David. Alam po nating mabuti yung naging halimbawa kay David. While David suffered a lot of oppression, he really relied on the Lord. Habang si David po ay nagdurusa ng maraming kahirapan, talagang nagtiwala siya sa Panginoon. Right? Tama po ba? Most of the psalm was written while he was in the wilderness in the danger of the Saul. Kaya po, habang siya, karamihan po sa mga awit po ay naisulat, habang si David po ay nasa ilang na siya po ay hinahabol ni Saul. King Saul tried to kill David, right? Si Haring Saul po sinubukan niyang patayin si David. He had to run away. Kailangan niya pong tumakas. At that time, he really relied on the Lord. Sa pagkakataong iyon, talagang nagtiwala siya sa Panginoon. He was very close to God. Talagang naging malapit siya sa Diyos. But later, he made a united kingdom of Israel. Pero kalaunan, nagawa niya pong pagkaisahin yung dakilang kaharian ng Israel. He became king of Israel. Naging hari siya ng Israel. He didn't have any problem, right? Kaya wala na po siyang anumang problema. At the time, he committed aggression, right? Sa pagkakataong iyon, nakagawa siya ng malaking kasalanan. He committed adultery. Siya ay nangalunya. He committed a murder. At siya po ay nakagawa ng pagpatay. It's the same. When we suffer oppression, we will stop sin. Ganun din po sa atin, kapag nagdurusa tayo ng kapigatian, tumitigil tayo sa pagkakasala. So, we need to busy for the gospel. Kailangan po nating maging abala para sa Ebanghelyo. If we have a lot of time, we can easily fall into the sin. Kapag meron tayong maraming oras, madali tayong bumabagsak sa kasalanan. So, after salvation, we need to live a busy life for the gospel. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating magkaroon ng buhay na abala para sa Ebanghelyo. Then we can overcome our flesh desire. Kung gayon, mapagtatagumpayan natin ang pagnanasa ng ating laman. Anyway, after salvation, we have to die daily. Ngayon pa man, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating mamatay araw-araw. When we die daily, we can live with Christ. Kapag tayo ay namatay araw-araw, magagawa nating mabuhay kasama ni Kristo. Let's go back, 2 Timothy chapter 2. Balikan po natin, 2 Timoteo chapter 2. Verse 12. Second faithful saying. What's the second faithful saying? Ano po yung ikalawang tapat ang salita? Verse 12. If we endure, we shall also reign with Him. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. We shall also reign with Him. Maghahari naman tayong kasama niya. When we will reign with Christ. Kailan po tayo maghahari kasama ni Kristo? Not in this world. Hindi po sa mundong ito. When we go to heaven, right? We will reign with Christ. Kapag napunta mo po tayo sa langit, maghahari tayong kasama ni Kristo. But before we go to heaven, in this world, we need to endure.
Pero bago tayo magtungo sa langit, sa mundong ito, kailangan nating magdusa, magtiis. The book of Revelation, chapter 22. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22. What we do in heaven. Kung ano po ba yung gagawin natin sa langit. Revelation chapter 22, verse 5. Apokalipsis 22:5 to 22, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailanpaman. Yeah, they shall reign forever and ever. Sila'y maghahari magpakailanpaman. Yeah, we will go to heaven, right? Tayo po'y magtutungo sa langit, tama po ba? In heaven, we will reign forever and ever with the Christ. Sa langit po, tayo'y maghahari magpakailanpaman kasama ni Kristo. Yeah, it's great glory. Yan po yung napakalaking kaluwalhatian. Yeah. In this world, right? If you in this world, if somebody become the president of one country, it's great glory, right? Sa mundong ito, kapag ang isang tao po ay naging presidente ng isang bansa, malaking kaluwalhatian po iyon. Yeah, we will become king, right? We will become king. Tayo po ay magiging hari, tama po ba? Yeah, in heaven. Sa langit. Yeah, it's a great glory, right? Yan po yung malaking kaluwalhatian. Yeah, but in this world, while we are on the earth, we need to endure. Pero habang tayo po ay nasa lupa, kailangan nating magtiis. Then someday in heaven, we will reign with Christ. Kung gayon, balang araw tayo maghaharing kasama ni Kristo. So we need endurance in this world. Kaya kailangan po natin ng pagtitiis sa mundong ito. There is a word, endurance. Endurance is bitter, but the fruit of it is so sweet. Mayroon pong kasabihan, ang pagtitiis po ay napakapait, pero yung magiging bunga nito ay napakatamis. Tama po ba? Tama po ba? When you have to endure something, it's very difficult, right? Di ba kapag nagtiis kayo ng isang bagay, talagang napakahirap? But when you endure well, overcome, the result, it will be real blessing. Pero kapag talagang napagtiisan niyo itong mabuti, yung resulta magiging pagpapala. There is a good example in the Bible, right? Meron po mabuting halimbawa sa Biblia. Job suffered a lot of oppression. Si Job po nagdusa ng maraming mga kahirapan. One day, all his possession disappeared. Isang araw lahat niyang mga ari-arian nawala. Even his 10 children died one day. Maging yung kanyang 10 mga anak namatay ng isang araw. He had a great disease in his body. Nagkaroon siya ng matinding sakit sa kanyang katawan. Yeah, it's a really great oppression, right? Yan po ay talagang napakalaking kapigatian. Yeah, that's why he's the one who he's the representative person for the oppression. Kaya siya po yung kinatawan para sa kapigatian. Yeah, but while he was in the oppression, the more important thing, he endured. Pero habang siya po'y nasa kapigatian, isang malagang bagay, siya po'y nagtiis. As a result of his endurance, God blessed him more. At ang resulta ng kanyang pagtitiis, pinagpala siya ng Diyos ng higit. James chapter 5. Santiago po, chapter 5. James chapter 5, verse 11. Chapter 5 po, verse 11. James chapter 5, verse 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. We count them blessed who endure.
Tinatawag nating mapapalad ang mga nagtitiis. Yeah, you have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Yeah, by endurance of Job, he received a much great blessing than before. Dahil sa pagtitiis ni Job, tumanggap po siya ng higit na dakilang pagpapala kaysa noon. If so, what we have to endure in this world? Kung gayon, ano po yung kailangan nating tiisin sa mundong ito? First, we have to endure the affliction for the gospel. Una, kailangan nating magtiis ng kapigatian para sa Ebanghelyo. Hebrew chapter 10. Hebreo, Kapitulo 10. Before James, meron Hebrew chapter 10, 36. Bago po yung Santiago, meron po aklat ng Hebreo, chapter 10. 36. Verse 36 po. 36. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. You have need of endurance. Kailangan ninyo ng pagtitiis. So that after you have done the will of God, you may receive the promise. Upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. When you endure, you can receive the promise of God. Kapag nagtiis ka, matatanggap mo yung pangako ng Diyos. But your side, you need to do the will of God. Ngunit para sa iyo, kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. What's the will of God? Ano po ba yung kalooban ng Diyos? 1 Peter chapter 3. Unang Pedro chapter 3. Chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17. Chapter 3:17, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. It is the will of God to suffer for doing good, right? Ito yung kalooban ng Diyos dahil sa paggawa ng mabuti. We have to suffer for doing good. Kailangan nating magdusa sa paggawa ng mabuti. What's doing good? Ano po ba yung paggawa ng mabuti? Doing good is saving the lost soul, right? Ang paggawa ng mabuti, yung pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. To save the lost soul, we have to suffer affliction, right? Upang mailigtas ang mga nawawalang kaluluwa, kailangan nating magdusa ng kapigatian. But we needed to endure. Pero kailangan po nating magtiis. You know, right? Preaching the gospel is not easy, right? Nalalaman po natin, di ba, na yung pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi talaga madali. Whenever we try to evangelize, their soul is very stubborn. Sa tuwing sinusubukan nating mag-evangelize, yung kanilang kaluluwa, napakatigas. Sometimes they persecute us. Minsan, inuusig po nila tayo. Some people, they don't have any interest. May mga tao, wala talaga silang interes. Then we want to give up them, right? Pagkatapos gusto na po nating sumuko. But we need to endure them. Pero kailangan po natin silang pagtiisan. Whatever attitude they have, we need to endure them. Ano mang pag-uugali mayroon sila, kailangan po nating magtiis. We need the endurance for the lost soul. Kailangan natin ng pagtitiis para sa mga nawawalang kaluluwa. And also we need the endurance when we have the trial of our faith. At kailangan din natin ng pagtitiis kapag mayroon tayong mga pagsubok ng pananampalataya. James chapter 1. Santiago Kapitulo 1. James chapter 1 verse 3 and 4. Verse 3 hanggang 4. James chapter 1, 3 and 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. The testing of your faith produce patience.
Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sometimes God allows trial in your life Minsan pinapaintulot ng Diyos yung mga pagsubok sa inyong buhay to test or train you. upang subukin at sanayin ka. At the time, we need the endurance. Sa ganung pangyayari, kailangan po natin ng pagtitiis. You have to overcome the trial with the endurance. Kailangan po nating mapagtagumpayan po yung mga pagsubok. Then your faith will be trained. Kung gayon, masasanay po ang inyong pananampalataya. And then your faith will grow much. Kung gayon, higit na lalago ang iyong pananampalataya. So, if you have a operation, you better consider God train you. Kaya kung meron kang pagsubok, mas mabuting ituring mo itong sinasanay ka ng Diyos. You better consider it's the great chance you can train your faith. Mas mabuting ituring mo na sanay ang iyong pananampalataya. It's a great chance you can improve your faith. Malaking pagkakataon nito para ma-improve ang iyong pananampalataya. But your side, you need to endure. Ngunit sa panig mo, kailangan mong magtiis. And also we need the endurance for the brothers and sisters. At kailangan po natin ng pagtitiis para sa mga kapatid. When after salvation, while we live our Christian life, sometimes we have a problem with the brothers and sisters. Pagkatapos ng kaligtasan, habang nabubuhay tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga kapatid. Sometimes some brothers and sisters make a problem in you. Minsan may mga kapatid na gumagawa ng problema sa iyo. At the time, we need the endurance for them. Sa ganung pagkakataon, kailangan nating magtiis para sa kanila. Ephesians chapter 4. Efeso kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 2. Chapter 4, verse 2. Ephesians chapter 4, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtataga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. We need the long suffering, right? Kailangan po natin ng pagtataga. It's possible we can do long suffering when we endure. Magagawa lamang nating magtiyaga kapag tayo po'y nagtitiis. Then we can also practice love one another. Kung gayon, masasagawa din po nating ibigin ang isa't isa. This year, our slogan, love one another, right? Sa taong ito, yung ating slogan, ibigin, magmahalan kayo sa isa't isa. If we cannot endure brothers and sisters, how can we love one another? Kung hindi natin magagawang pagtiisan yung mga kapatid, paano natin magagawang ibigin ang isa't isa? Mom endured her children. Yung mga nanay, tinitiis nila yung kanilang mga anak. Right? Even though her children make many problems, she endured her children. Kahit na gumagawa ng maraming problema yung mga anak, yung mga nanay, nagtitiis po sila. Because she loves her children, right? Dahil iniibig niya yung kanyang mga anak. So, we need to endure brothers and sisters. Kaya kailangan natin pagtiisan po yung mga kapatid. Actually, we are here because God endured us. Sa katunayan, tayo po'y naririto dahil ang Diyos ay nagtiis sa atin. Even though we have a lot of sin, God endured us, right? Kahit na napakarami nating kasalanan, ang Diyos po'y nagtiis sa Even atin. though we have a lot of mistake, God endured us. Kahit na tayo nagkaroon ng maraming pagkakamali, nagtiis ang Diyos sa Because atin. God endured us, we are here, right? Dahil tiniis tayo ng Diyos, kaya po tayo That's narito. why we also need to endure for the brothers and sisters. Kaya nga kailangan din nating pagtiisan ang mga kapatid. When we endure, someday, right, we will reign with Christ. Kapag tayo po'y nagtiis, balang araw, maghahari tayong kasama ni Kristo. We will have a great glory in heaven. Magkakaroon tayo ng malaking kaluwalhatian sa langit. Let's go back, 2 Timothy chapter 2, Balikan natin ikalawang Timoteo chapter 2 verse 12. sa verse 12. What's the faithful saying? Ano po yung tapat na salita? If we deny Him, He also will deny us. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya rin tayo.
it's because sometimes we deny the Lord, we will deny the Lord. That's why the Bible said, if we deny Him. Dahil minsan ikinakaila natin ng Panginoon, kasi sinasabi ng Biblia, ikakaila niya rin tayo. Anybody can deny the Lord. Sino man ay maaring ikaila ang Panginoon. Yeah. What's the denying the Lord? Ano po yung ikaila ang Panginoon? We know where the story about Peter. Alam din po natin yung tungkol sa kwento ni Pedro. Peter denied the Lord how many times? Ilang beses po bang ipinagkaila ni Pedro ang Panginoon? 3 times, right? 3 ulit po. Yeah. Even he said, even though everybody forsake you, I will not forsake you. Sinabi niya po na kahit ang sinuman ay tumanggi sa iyo, hindi kita iiwan. But he himself denied the Lord 3 times. Ngunit siya po mismo yung nagkaila sa Panginoon ng 3 ulit. Right? Matthew chapter 26. Mateo Kapitulo 26. Matthew 26. Verse 70. Verse 70. Basahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 26, verse 70. Matthew 70. 70. Verse 70 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. Yeah, he denied, right? Di ba pinagkaila niya po? 72 also. Verse 72, at muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa, hindi ko kilala ang taong iyon. Yeah, he denied with an oath, even oath, right? Kaya po, pinagkaila niya ito ng may panunumpa. Verse 74, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng masama at manumpa, hindi ko kilala ang taong iyon at kaagad tumilaok ang manok. Yeah, even he denied the Lord with a curse, right? Di ba? Nagsalita rin siya ng masama na may panunumpa sa Panginoon. He completely failed, right? Siyang ay iganap na nabigo. Why he denied the Lord? Bakit niya po pinagkaila ang Panginoon? Yeah, because he met great danger in his life. Dahil humarap siya sa matinding panganib sa kanyang buhay. Yeah. In the early church, there were many martyr. Sa naunang mga iglesia po, nagkaroon ng maraming mga martir. Yeah. At the time, the Roman emperor didn't allow Christianity. Sa panong iyon, yung imperyo ng Roma, hindi That's why if Kristyanismo. the Christian are caught by the Roman soldier, they were compelled to deny the Lord. Kaya po, kapag nahuhuli yung mga Kristiyano ng mga Romanong sundalo, ay pinipilit po silang ipagkaila si Kristo. If you deny the Lord, you'll be safe. Kung ngayon ipagkakaila mo ang Panginoon, ikaw ay maliligtas. But now if you don't deny the Lord, you will be burned by fire. Ngunit ngayon kung hindi mo ipagkakaila ang Panginoon, ikaw ay susunugin. Then, right? They didn't deny the Lord, right? Pero hindi po nila ipinagkaila ang Panginoon. But of course, there were some Christians who denied the Lord to save their life. Pero syempre, may mga Kristiyanong ipinagkaila ang Panginoon para mailigtas yung kanilang buhay. Maybe in normal situation, right, we will not deny the Lord, right? Marahil sa normal na kalagayan, hindi natin ipagkakaila ang Panginoon. But when we meet some problem, we can also deny the Lord. Pero kapag humarap na tayo sa problema, maaaring ipagkaila natin ang Panginoon. Because we have a selfish heart, right? Dahil meron po tayong pusong makasarili. Yeah. So, denying the Lord is same, ashamed of the Lord.
Kaya po, yung ipagkaila ang Panginoon, pareho lang po na ikahiya ang Panginoon. Luke chapter 9. Lucas chapter 9. Luke chapter 9. Sa verse 26 po. Luke chapter 9, 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang sinumang ikahiya ako at ang aking mga salita ay ikahiya siya ng anak ng tao, pagdating niya na nasa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Whoever is ashamed of me, ashamed of the Lord, right? At sapagkat ang sinumang ikahiya ko ay ikahiya ng Panginoon And my word. at ang aking mga salita. We can also ashamed of His word. Maring ikahiya din po natin yung kanyang salita. We can also ashamed of the gospel. Maring ikahiya din po natin ang ebanghelyo. It's denying the Lord. Yan po yung pagtanggi sa Panginoon. Pagkakaila sa Panginoon. So maybe there were people who were ashamed of the gospel in the early church. Marahil sa naunang iglesia may mga tao pong ikinakahiya ang ebanghelyo. That's why Apostle Paul said, right? Romans chapter 1. Kasi sinabi na Apostol Pablo, Roma Kapitulo 1. Romans chapter 1, 16, verse 16. Chapter 1, verse 16. Romans chapter 1, 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. That's why Apostle Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Kaya sinabi na Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. Why he said like this? Bakit niya po sinabi ito? Because there were people who are ashamed of the gospel. Dahil mayroon pong mga taong ikinakahiya ang ebanghelyo. Our time, save the Christian also can ashamed of the gospel. Sa ating panahon, yung mga ligtas na Kristiyano, maaaring ikahiya din po nila ang ebanghelyo. Sometimes some Christian they don't reveal their faith to other people. Minsan may mga Kristiyano po, hindi nila inahahayag yung kanilang pananampalataya sa ibang mga tao. For example, one Christian got the salvation from Catholic family. Halimbawa, may isang Kristiyanong naligtas mula sa Katolikong pamilya. All their family, parents, relative are Catholic. Yung kanilang buong pamilya, kamag-anak, mga magulang ay Katoliko. They are very strong. Sila ay matitibay. That's why even though already got the salvation, don't reveal the faith. Kaya kahit na nagkaroon na siya ng kaligtasan, hindi niya ipinapahayag yung kanyang pananampalataya. Because they know, if I reveal my faith, I will be persecuted by my family, my relatives. Dahil nalalaman niya na kapag inihayag niya yung kanyang pananampalataya, uusigin siya ng kanyang kapamilya at kamag-anak. It's ashamed of the gospel, right? Yan po yung ikahiya ang ebanghelyo. It's denying the Lord. Yan yung pagtanggi sa Panginoon. So, Sunday, right? But they try to come to church. Pero balang araw, di ba, subukan nilang dumating sa ating church. But nobody knows where they go on Sunday. Pero walang nakakaalam kung saan sila nagtutungo pag linggo. Their family doesn't know. They don't know where they go on Sunday. Yung pamilya nila, hindi nila nalalaman saan nagtutungo yung taong ito pag linggo. Their family ask, every Sunday morning, where do you go? Nagtatanong yung kanyang kapamilya tuwing linggo ng umaga, saan ka nagpupunta? Don't reveal the faith. Hindi niya hinahayag yung kanyang pananampalataya. I just go, there. O pupunta lang ako doon. It's ashamed of gospel, right? Yan po yung ikahiya ang ebanghelyo. It's denying the Lord. Yan yung pagtanggi sa Panginoon. And some Christian after salvation, when they come to church, right? Before we have a meal, we pray to God first, right? At may mga Kristiyano, di ba po, pag pupunta tayo sa church, pag kumakain tayo, bago kumain, nanalangin tayo. We give thanks to the Lord with a prayer, right? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkain.
It's easy in church, right? Mas madali po yan talaga sa church. Because all the brothers and sisters do like that. Dahil lahat mga brothers and sisters ginagawa yung ganyan. But some Christians, they have a difficulty outside. Pero may mga Kristiyanong nahihirapan sila sa labas. Or Catholic family. Lahat, buong Katolikong pamilya. If I pray, they will look at me. Kapag ako'y mananalangin, titingnan nila ako. Yeah. Or in the school, if sorry. Yeah, if I pray, my classmate will look at me. At kapag sa school naman, kapag ako'y nanalangin, titingnan ako ng Maybe aking they mga klase. will laugh at me. Marahil pagtatawanan nila ako. Or in my workplace, yeah, I only pray, nobody pray. O kaya sa aking pinagtatrabuhan, ako lang mo yung nananalangin. If I pray, they look at me, laugh at me. Kapag nanalangin ako, pagtatawanan nila ako. That's why some Christians do like this. Kaya may mga Kristiyano, ganito po yung kanilang ginagawa. They accidentally they pour something Sinasadya nilang may mahulog na isang bagay on the floor. doon sa sahig. Then while they get it, they pray. At habang kinukuha nila ito, nananalangin sila. Nobody recognize, pray, right? Kaya walang nakakalam na sila'y nanalangin na. Yeah. It's denying the Lord our time. Yan po yung pagtanggi sa It's Panginoon. ashamed of the gospel. Yan po yung ikahiya ang Ebanghelyo. Yeah. We shouldn't hide our faith. Tayo ay hindi natin dapat itago yung ating You have to pananampalataya. reveal our faith boldly. Kailangan nating matapang na ihayag yung pananampalataya natin. Yeah. And our time, we can deny the Lord by committing sin intentionally. At sa ating panahon, maaari nating ikaila ang Panginoon sa magitan ng sadyang paggawa ng kasalanan. Awit 19. Awit 19. Awit 19, verse 13. Mga awit, chapter 19, verse... Awit 19, verse 13. Okay. So verse 13 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy, magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Here, there is the sin, presumptuous sins. Dito po, meron pong mga pangahas na pagkakasala. There are, after salvation, there are two kind of sins. Pagkatapos ng kaligtasan, may dalawang uri ng kasalanan. One kind, you can commit sin accidentally. Yung isang uri po, maaring makagawa ka ng kasalanang hindi sinasadya. Without intention. Nang hindi mo po talaga sinasadya. For example, somebody make you get angry, right? Halimbawa, minsan meron taong gustong magalit ka. But at the moment, you don't endure, you accidentally get angry, right? At sa sandaling iyon, dahil hindi mo sinasadya, ay nagalit ka. But it's a sin. Pero kasalanan po But you yun. don't have an intention. Pero hindi mo talaga gusto yun. But sometimes you can commit a sin intentionally. Pero minsan maaaring makagawa ka ng kasalanang sinasadya. For example, if a Christian deceive somebody, Halimbawa, kung isang Kristiyano, dinaya niya yung isang tao, yung isang bagay. deceiving is not the sin happen accidentally, right? Yung pandaraya, hindi po yan yung kasalanang nangyari nang hindi sinasadya. Right? You Tama cannot, ba? you don't deceive accidentally, right? Hindi ka mandadaya ng aksidente lang. You have a intention to Talagang deceive, may right? intention kang mandaya. It's a presumptuous sin. Yan po yung mapangahas na pagkakasala. It's different. The Magkaiba, sin commit accidentally. magkaiba po yan sa kasalanang hindi It's sinasadya. much great sin. Mas malaking kasalanan po ito. Yeah. That's why if we commit sin intentionally, it's denying the Lord at that moment. Kaya kung gagawa tayo ng kasalanang sinasadya, sa sandaling iyon, yun po yung pagtanggi sa Panginoon. Why we commit sin? Bakit tayo gumagawa ng kasalanan? Because we deny the Lord.
Dahil tinatanggi natin ang Panginoon. Yeah. At that moment we commit sin, we deny the Lord, right? Sa sandaling makagawa tayo ng kasalanan, tinanggi na natin ang Panginoon. Because we already know it's a sin. Dahil alam naman natin na yun ay Or we kasalanan. commit sin, right? Pero gumagawa pa rin tayo ng It's kasalanan. a denying the Lord. Yan yung pagtanggi sa Panginoon. So that's why we shouldn't deny the Lord in our Christian life. Kaya wag nating itanggi ang Panginoon sa ating pamumuhay Kristiyano. Okay, let's go back 2 Timothy Ikalawang Timoteo po. chapter 2 verse 13. Verse 13. If we are faithless, he remains faithful, he cannot deny himself. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya ipinagkakaila ang kanyang sarili. Yeah. If we are faithless, yeah, it means nobody can be faithful. Sa katunayan, walang sino man po yung maaaring maging tapat. Nobody can be faithful, complete before God. Walang sino man yung maaaring ganap na maging tapat sa harapan ng Diyos. We need to understand the meaning of faithfulness. Kailangan nating maunawaan yung kahulugan ng hindi tapat. We can say that only God is faithful. Masabi natin na Diyos lamang ang tapat. Faithfulness means God always keeps His promise. Ibig sabihin ng katapatan, palaging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Yeah, it means God does not tell a lie. Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang Diyos. As a man, sometimes we make a promise with somebody, Minsan, bilang tao po, gumagawa tayo ng pangako sa isang tao. but frequently we don't keep the promise, right? Pero madalas nating hindi tinutupad yung ating pangako. It's not faithful, right? Hindi po yun katapatan. Tama But po ba? God is different. Pero iba po ang Diyos. If God promised, He always keep His promise. Kapag nangako ang Diyos, palagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. God is not a man, right? Ang Diyos ay hindi tao. Number 23, Bilang 23, we need to understand God's faithfulness. kailangan nating maunawaan ang katapatan ng Diyos. 23 verse 19. 23 verse 19. 23 verse 19. Okay. Numbers. Yeah. Old Testament, number 23, 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at di niya gagawin? O sinalita ba niya at di niya tutuparin? Yeah. God is another man that He should lie. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Yeah, of course, He doesn't tell a lie. Opo, hindi po siya nagsisinungaling. Yeah, if He said, He always accomplish. Kapag sinabi niya, lagi niya itong tutuparin. So when we know God's faithfulness, we can have a great consolation. Kaya kapag alam natin yung katapatan ng Diyos, magkakaroon tayo ng malaking kaaliwan. Yeah. So we have to always remind God is faithful. Kailangan nating tandaan palagi ang Diyos ay tapat. So faithful God gave many promises to us. Kaya ang tapat na Diyos, nagbigay siya ng maraming pangako sa atin. Let's check several things. Suriin po natin yung ibang mga yung ilang mga bagay. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Chapter 10 verse 13. Verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Here important thing, God is faithful. Dito ang malagang bagay, ang Diyos ay tapat. Faithful God gave this promise. Ang tapat na Diyos, ibinigay niya po yung pangakong ito. God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Ang Diyos ay tapat, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. We have to believe. We have to believe.
Kailangan natin itong sampalatayanan. Because faithful God gave this promise. Dahil ang tapat na Diyos, ibinigay niyo po yung pangakong ito. When you are in great oppression, you can think, I cannot endure. Kapag kayo po ay nasa kapigatian, iniisip niyo, hindi ko ito matitiis. You can think, I cannot overcome this oppression. Iniisip ninyo, hindi ko mapagtatagumpayan yung kahirapang ito. But according to God's promise, you can overcome. Pero ay sa pangako ng Diyos, pagtatagumpayan niyo po ito. But with the temptation, it also make the way of escape that you may be able to bear it. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Yeah, it looks it's impossible you overcome the oppression. At para po bang mahirap iwasan ng inyong kahirapan? But God can make a way, right? Pero ang Diyos ay kayang gumawa ng paraan. You know well the song, God will make a way. Alam niyo ba yung kantang ito? God will make a way. You like this song, right? Gusto niyo po yung kantang ito, di ba? Yeah, that's true. Totoo po yun. Even when you look at the situation, it looks impossible you overcome. Kaya kung titinan mo lamang yung sitwasyon mo, imposibleng mapagtagumpayan ito. But faithful God gave the promise. Pero ang tapat na Diyos, ibinigay niya yung pangako. I will make a way. Ako'y gagawa ng daan, paraan. Endure for a while. Magtiis ka lamang ng sandali. Yeah, we have to believe. Kailangan natin itong paniwalaan. Yeah. And 1 Thessalonians chapter 5. Unang Tesalonica chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Chapter 5 verse 24. 1 Thessalonians chapter 5, 24. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. He who called you is our Lord, our God, right? Ang tumatawag sa inyo ay ang ating Panginoon. He is faithful. Ay tapat. Who also will do it. Nagagawa rin naman ito. God will do it. Ang Diyos yung gagawa nito. Sometimes when we live our Christian lives, many times we fail, right? Minsan habang nabubuhay tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, tayo po'y nabibigo. Even though you try to evangelize somebody, you can fail, right? Kahit na sinusubukan mo mag-evangelize ng isang tao, nabibigo ka. Even though you do many ministry for the Lord, you can fail. Kahit na napakarami mong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, nabibigo ka. Whenever you fail, right, you can be discouraged, right? Sa tuwing nabibigo ka, ikaw ay napanghihinaan ng loob. Then you have to believe the promise of God. Kung gayon, kailangan mong paniwalaan ang pangako ng Diyos. He who called you is faithful, who also will do it. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Faithful God will do. Ang tapat na Diyos ang gagawa nito. There are many things we cannot do by ourselves. Napakaraming mga bagay po na hindi po magagawa ng ating sarili. Right? When we live our Christian life, we meet the situation, I cannot do anything. Habang namumuhay tayo sa ating buhay Kristiyano, may mga bagay na hindi ko ito magagawa. Even though I tried my best, I can fail, right? Kahit na talagang sinubukan ko yung makakaya ko, nabibigo pa rin ako. Then we realize, I cannot do anything. Pagkatapos na pagtatanto natin na wala akong magagawang anuman. But don't be discouraged. Pero huwag kang panghinaan ng loob. God's side, God will do. Sa panig ng Diyos, siya po yung gagawa. Right? God promised. Nangako ang Diyos. Our side, we need to just believe. Sa ating panig, paniwalaan lamang natin ito. He who called you is faithful, who also will do it. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Then we can have a consolation and the strength. Kung gayon, magkakaroon tayo ng kaaliwan at ng kalakasan. Believe, God will do it. Kaya sampalatayanan po ninyong gagawa, ang Diyos ang gagawa. You have a difficulty in evangelism, believe, God will do it. May kahirapan ka sa evangelism, maniwala ka, manampalataya ka, ang Diyos ang gagawa. Faithful God gave the promise. Ang tapat na Diyos ay nagbigay ng pangako. First Peter chapter 4. Sa unang Pedro po, chapter 4. First Peter chapter 4.
verse 19. Chapter 4, verse 19. 1 Peter chapter 4, 19. 19 also basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Yeah. Sometimes we can suffer according to the will of God. Minsan maaari tayong magdusa ayon sa kalooban ng Diyos. You suffer affliction, you have to know God allowed it. Kapag nagdusa ka ng pagdurusa, kailangan mong alalahanin na ito'y pinatulot ng Diyos. So we suffer affliction according to the will of God, right? Nagdusa tayo ng kahirapan ayon sa kalooban ng Diyos. Then our attitude is important. Kung gayon yung ating saloobin po ay mahalaga. Yeah, is that right? Let those who suffer according to the will of God commit their soul to Him. Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa Kanya. If you suffer affliction, you need to commit to the Lord. Kapag nagdusa ka ng kahirapan, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Usually when we have a great affliction, we focus on our affliction, right? Madalas po kapag tayo po ay nasa kahirapan, nagtutuon lamang tayo sa ating kahirapan. How to overcome this affliction. Paano pagtatagumpayan yung kahirapang ito? But at the time, rather than focus on your affliction, you need to try to commit to the Lord. Sa pagkakataong iyon, sa halip na magtuon ka sa iyong mga kahirapan, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Yeah, you have to commit all your affliction to the Lord. Ipagkatiwala mo ang lahat mong mga kahirapan sa Panginoon. Yeah, because our Lord is a faithful, is right, faithful Creator. Dahil ang ating Panginoon po ay tapat. Sinasabi po dito, tapat na lumikha. Yeah, you can more rely on the Lord. Kailangan nating higit na magtiwala sa Panginoon. Yeah. But your side, you have to continue doing good. Ngunit sa panig mo, kailangan mong ipagpatuloy yung paggawa ng mabuti. Not only you commit your affliction to the Lord, your side, you have to continue doing good. Hindi mo lamang ipagkakatiwala ang iyong mga kahirapan sa Panginoon, sa panig mo, gumawa ka rin ng You mabuti. have to continue your Christian life. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong Kristiyanong pamumuhay. Some Christian, when they meet great affliction, they want to give up their Christian life. May mga Kristiyano kapag gumarap sila sa mga kahirapan, isinusuko nila yung kanilang Christian life. Yeah, after I overcome this affliction, I will continue my Christian life. Pagkatapos kong mapagtagumpayan ang aking kahirapan, doon ko lang ipagpapatuloy yung aking After Kristiyanong overcome pamumuhay. this affliction, I will return to church. Pagkatapos kong mapagtagumpayan ng kahirapang ito, doon lang ako babalik It's sa a church. complete misunderstanding. Yan po ay ganap na maling pagkaunawa. If you are in great affliction, you have to more endeavor in your Christian life. Kapag ikaw ay nasa matinding kapagatian, higit kang magsumikap sa iyong buhay Kristiyano. Continue. You have to continue your Christian life. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong Kristiyanong You pamumuhay. have to continue, try to evangelize the lost soul. Kailangan mong ipagpatuloy na mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa While you are in great affliction. habang ikaw ay nasa matinding kahirapan. Right? Doing good, right? Sa paggawa ng mabuti. Yeah. Then God's side, God will solve all your affliction. Kung gayon sa panig ng Diyos, siya yung magre-resolba ng lahat mong mga kahirapan. Because you already commit your affliction to the Lord, right? Pero pinagkatiwala mo na yung kahirapan mo sa Panginoon, di Then ba? God's side will solve your affliction. Kung gayon sa panig ng Diyos, siya yung magre-resolba ng iyong mga But your side, kahirapan. you more endeavor in your Christian life. Pero sa panig mo, higit kang magsumikap sa iyong pamumuhay Kristiyano. Yeah. Faithful God. We have a faithful Creator. Meron po tayong tapat na lumikha. Yeah. So we have to hold on the hope God gave to us. Kailangan nating panghawakan po yung pangakong ibinigay ng Diyos sa atin. Hebrews chapter 10. Apokalipsis chapter 10. Ay, Hebreo po chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 23. Chapter 10, verse 23. Chapter 10, 23. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat.
So let us hold fast the confession of our hope without wavering. Paggawakan nating matatag ang pagkapahayag ng ating pag-asa ng walang If pag-alinlangan. we hold fast our hope, then we will not be moved whatever situation we meet. Kaya kapag pinangawakan natin yung ating pag-asa, hindi tayo matitinag. Why we have to hold fast the hope? Bakit kailangan natin panghawakan matatag yung ating pag-asa? For he who promised is faithful. Sapagkat siyang nangako ay tapat. God is faithful. Ang Diyos po ay tapat. That's why our hope will come true. Kaya yung ating pag-asa ay matutupad. That's why whatever situation we meet, we can hold fast our hope. Kaya sa anumang sitwasyon tayo marap, panghawakan natin yung ating pag-asa. We have a hope Jesus' second coming, right? Mayroon tayong pag-asa ng ikalawang pagdating ni Jesus. Hold fast this hope. Panghawakan ninyong matatag ang pag-asang We ito. have a hope to go to eternal heaven, right? Meron tayong pag-asang pumasok sa walanggang langit. We have a hope to get the eternal reward. Meron tayong pag-asang tumanggap ng walanggang gantimpala. Of course, it will come true. Pero ito po ay mangyayari. Because, right? He who promised is faithful. Sapagkat siyang nangako ay tapat. Then when you hold fast this hope, we can endure any hardship in this world. Kaya kapag pinanghawakan nating matatag ang pangakong ito, mapagtatagumpayan natin yung anumang kahirapan sa mundong ito. And as much as we know faithful God, we can have a strength. Hanggat sa alam natin yung tapat na Diyos, magkakaroon tayo ng kalakasan. And we can live a Christian life boldly. At matapang tayong mamumuhay sa ating pamumuhay Kristiyano. Last word, Hebrew chapter 11. Huli po, Hebreo chapter 11. 11 verse 11. 11 verse 11. Hebrew chapter 11 verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Bagaman lipas na sa tamang gulang, palibhasa'y itinuring niyang tapat ang nangako. It says about Sarah. Binabanggit dito yung tungkol kay Sarah. Sarah, as we know, when Sarah gave birth Isaac, she was 90 years old. Gaya ng nalalaman natin, nung ipinanganak ni Sarah si Jacob, siya po ay 90 years old. Originally, it's impossible she conceive a baby at that age, right? Sa katunayan, imposible pong manganak siya ng baby sa panahong iyon, But ng ganong panahon. God promised to her, Pero you will have a child. Nangako ang Diyos sa kanya na magkakaanak ka. Yeah, she believed. At siya'y sumampalataya. Yeah, right? Because she judged him faithful who had a promise. Sa palibhasa'y itinuri niyang tapat ang nangako. She believed the faithful God, right? Sumampalataya siya sa tapat na Diyos. That's why even though she was already old, it's impossible to conceive a child. Kaya kahit na siya'y matanda na at posibleng magkaanak pa, she believed, right? siya'y sumampalataya. And finally, she conceived a child. At sa wakas, siya po'y nagkaanak. Yeah, and it's a time to deliver the child. At ito na yung panahong siya'y manganganak na po. Maybe here, mother, you have experience, you deliver the child. Marahil kayong mga nanay po, naranasan ninyong manganak. Madalio, mahirap. Pinakamahirap. Tama ba? Pinakamahirap. But let's suppose you are 90 years old, you have to deliver child. Pero pagpalagay natin 90 years old ka na at manganganak ka. 90 years old, already old. Matanda na po. You don't have a strength, right? Wala ka ng lakas, di ba po? This time, no hospital. No hospital. Sa panahong ito, wala pong ospital. But what's that? Pero anong sinabi? Sarah received the strength. Received the strength. Si Sarah po ay tumanggap ng kakayahang. She received the strength to deliver child, right? Siya ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Because she believed faithful God. Dahil sumampalataya siya sa tapat na Diyos. If we believe faithful God, we can have also strength. Kung sasampalataya sa tapat na Diyos, magkakaroon din tayo ng kalakasan. We can believe God will accomplish this promise. Sumampalatayang tayong ay tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Then we can have the strength, right? Kung gayon, magkakaroon tayo ng kalakasan. We don't fear anything. Hindi tayo matatakot sa We can anuman. live our Christian life boldly, right? Tayo ay mamumuhay sa ating Kristiyanong pumuhay ng may katapangan. We can live a Christian life
Don't fear anything. Mamuhay tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay na walang kinakatakutang anuman. Live Christian life boldly. Mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay ng may Because we katapangan. have faithful God. Dahil meron tayong tapat na Diyos. Yeah. So it's amazing grace, right? We have a faithful God. Kaya isang dakilang biyaya po na meron tayong tapat na Diyos. Yeah. So if we are faithful, He remains faithful. Kaya kung tayo'y tapat, siya'y nananatiling tapat. So today we learn 4 kinds of a faithful saying. Kaya sa araw na ito, pinag-aralan po natin yung 4 na tapat na salita. We have to die daily. Kailangan nating mamatay araw-araw. Yeah, we have to endure in this world. Kailangan nating magtiis sa mundong ito. Yeah, we shouldn't deny the Lord. Huwag nating ipagkaila ang Panginoon. And we have to believe faithful God. At kailangan nating maniwala, sumampalataya sa tapat na Diyos. Yeah, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear worshipful and gracious Father, Mahal naming Ama na mawagin at mawagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming pamumuhay Kristiyano magpahanggang ngayon. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, we have a consolation because of our faithful God. Kahit na meron kaming maraming mga kahirapan sa aming pamumuhay Kristiyano, meron kaming kaaliwan dahil sa tapat na Diyos. Rather than focus on our oppression, let us commit all our oppression to the Lord. Sa halip na magtuon sa aming mga kahirapan, ipagkatiwala namin ang lahat naming kahirapan sa Panginoon. And also let us hold fast the hope God gave to us. At nawa panghawakan naming matatag ang pangakong ibinigay sa amin ng Panginoon. Yeah, let us endure a little more until our Lord comes again. At nawa higit pa po kaming magtiis pa hanggang sa ikalawang pagdating ng aming Panginoon. Especially from tomorrow, there is Langkaan Church Bible Seminar. Lalo na po, magmula bukas, magkakaroon po ng Langkaan Church Bible Seminar. Please read many roster to the Bible Seminar. Pakiusap, akayin niyo po yung maraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. And please be with the speaker, Evangelist Jano, so that he can preach the gospel boldly. At pakiusap, samahan niyo po si Evangelist Jano na matapang niya pong may pangaral ang Ebanghelyo. Let us save many roster through the Bible Seminar. Nawa magligtas kami ng mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng Bible Seminar. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.